Hello, hello, hello. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Magandang buhay sa ating lahat guys. Another day, another plans. Ayan, today's video, ang pag-uusapan po natin today is about my kalanchoe plant. Beautiful flowering, a variety of succulent plant. Ayan guys, ito yung aking kalanchoe plant. Ayan ang ganda ng kanyang flowers. Ayan, inilagay ko yan diyan sa may tabi ng terrace. Tabi ng bintana, I mean. Ayan, para combination ng aking halamang bougainvillea. Kasi magkasing kulay din yung kanyang flowers. Ayan, red flowers at minsan kapag direct sa sunlight nagiging orange. Ayun, yung aking bougainvillea. Ganda ng kulay nila. O ayan. Yan talaga ang place ng aking kalanchoe plant and direct sunlight. Minsan, kapag medyo alas 10, alas 11 ng umaga, ayan, maganda yung araw. Iriripat natin guys ang aking kalanchoe plant. Ayan, iriripat natin kasi marami na siyang mga anak. And medyo lumalaki na siya. Kailangang palitan natin yung kanyang vase. Ayan. Papalitan natin ng vase. I-repat natin sa malaki-laking pot. Ayan, ang kanyang soil. Kailangan guys, ang gamitin nating soil is, what do you call that? Well-drained soil. Ayan. Kasi ang succulent plant, hindi niya gusto yung parating wet yung kanyang lupa. Oo. Kasi yung kanyang lupa, kailangang well-drained soil. O ayan, ang kanyang ugat. Siguro guys, ito is excuse me. Sorry. Ito guys, kanyang edad, yung year, yung old ng pagkahalaman niya, maybe it's 1.5 year. Kasi isa ito sa mga regalo sa akin nung magbakasyon ako. Maliit lang siya at ngayon malaki na siya. O ayan, sabi ko, aba, ang ganda ng aking kalanchoe plant. Ang ganda ng kanyang flowers. Pero yung kanyang mga flowers guys, hindi siya mabango. O blooming lang siya. O ayan, ganito lang ako magripat ng aking kalanchoe plant. Ayan, inilagay ko sa isang malaking pot. Medyo enough yung kanyang size para dito sa isang puno ng kalanchoe plant. Ayan, yung kanyang flowers. Ang kalanchoe plants, guys, ay isang uri ng a variety of succulent plant. Kung paano tayo mag-alaga ng succulent plant, ganun din ang kalanchoe plant. Ayan. No need more water. Ayan, dinidiligan ko siya. Ayan, dinidiligan ko siya kasi dry yung ginamit kong soil. Ayan, every 2 to 3 weeks. Ayan, meaning to say na within 1 month. And then, ipuput natin yung ating finger sa ating soil. And then, kapag dry na siya, after 2 to 3 weeks, yan, saka lang natin diligan. Ganun po ang mga succulent plant. O, ayan, nairipat na natin guys ang aking succulent plant. Ayan, dadami na sila. Pag tayo ay nagre-repat, syempre
ipinopropagate din natin yung mga kanyang mga steam para dumami. And then, ang kalanchoe plant guys, madali lang mag-propagate. Ang kanyang leaves tumutubo din guys. Pwede nating itanim. At tumutubo din ang kanyang mga leaves. Ayan ang kanyang flowers. Super beautiful. Ayan, parang yung mga nanonood ngayon. Mega mega love shoutout sa mga magaganda at blooming ang mga kagandahan. Bagamat hindi mabango, pero blooming ang inyong mga kagandahan. Ayan, mega mega love shoutout. Thank you so much mga girly dyan. Hello there sa mga sumusuport at naniniwala sa aking kakayahan bilang isang houseplant lover. Hello to all of you there. Thank you so much guys. Ayan, ang kanyang flowers. Oh, lagi kong naka-focus yung aking flowers sa bougainvillea ko. Kasi yung bougainvillea ko, ano din guys, blooming. Parang itong aking kalanchoe plant. Look at the flowers guys. Ayan oh. Look at that. Hindi nakakasawang panuorin. O diba? Ang ganda. Yung kanyang dahon guys ay thick, fleshy and succulent. Ayan, succulent talaga yung kanyang dahon. Green, bluish and gray-green. Ayan, meaning to say that nagbabago yung kanyang kulay ng dahon, nagiging green, bluish, and gray-green. Oh, look at the flowers, guys. Ayan, nakapokus na naman ang kanyang mga flowers with my beautiful bougainvillea. Oh, ayan ang kanyang dahon, guys. Oh, sobrang ganda. And yung kanyang place ay tamang-tama lang bilang isang kalanchoe plant. Ayan. Nag-video din ako guys dito sa aming terrace kasi sobrang ganda ng panahon today. Ayan, may araw, may hangin. Ayan, tuwang-tuwa si kalanchoe plant. Oh, ayan. Pero ang kalanchoe plant guys, indirect sunlight. Kailangang naka-indirect sunlight siya. Kasi kapag nag-direct sa sunlight, yung kanyang place, yung kanyang dahon, nagiging turn yellow. Meaning to say, kapag yellow yung dahon, ay mamamatay siya. Kaya kailangang indirect sunlight ang ating kalanchoe plant. O ayan, blooming ang kanyang mga flowers. O, diba ang ganda? Ang ganda ng kanyang pagkakulay ng flowers. O, ayan, mahangin guys. O, so windy today. Ayan, pero ang ganda ng panahon. Ayan ang cloud. Oh, super very clear. Oh, ayan guys, ang ganda ng panahon. Ayan, kaya yung aking kalanchoe plant blooming din like the season. Ayan, ang pag-aalaga po ng tawag dito ng kalanchoe plant, madali lang yan guys, hindi naman talaga inaalagaan masyado ang kalanchoe plant. Kapag medyo magabok na yung kanyang dahon, punas-punasan lang natin ng wet tissue o kaya yung wet cloth na basahan, tapos punas-punasan lang natin yung kanyang mga dahon para hindi siya nagiging kasi kapag madumi yung kanyang dahon, nag-aakit siya ng mga insect.
Oo, pinagbabahayan siya ng mga like for example, yung mga spider na maliliit na kulay black. Ayan, tuwan-tuwang magbahay diyan kapag madumi yung kanyang dahon. Pero pag malinis yung kanyang dahon, ayan, walang makalapit. Ang umaali-aligid lang dyan guys sa mga flowers, yung mga paro-paro. Kaya lang umaga kasi ako ngayon nag-video kaya walang paru-parong umaali-aligid. Ayan. Pero pag siguro mga hapon or early in the morning, merong mga paru-parong umaali-aligid dyan. Ayan, ang kanyang flower. Sobrang ganda guys. Sobrang ganda. As in. Ayan, yung kulay niya guys is red. Pero nagre-reflect siya ng orange. 'Di ba tingnan mo parang orange siya, 'di ba? Pero ang kulay talaga niya is red. Ayan, nagre-reflect lang yung kanyang kulay. Sobrang ganda. Sobrang ganda guys kapag sabay-sabay o-open yung kanyang flowers. Yung iba hindi pa na-open eh. Ayun, sarado pa yung iba. Oo, kasi kapag ganitong malapit na ang spring, ayan, bumubuka na yung kanyang mga flowers, lahat. Oo, bumubuka na. Ayan yung start ng, kapag nag-flowers yan, meaning to say na mag-i-start na ang summer dito sa Pilipinas. Ayan, and then sa ibang bansa naman ay may mag-i-spring. Oo, spring or winter. Kapag winter season din guys, meron ding flowers ang kalanchoe plant. First time ko dito sa Pilipinas na magkaroon ng kalanchoe plant. And pag ganitong magsa-summer na, nagbo-blooms pala yung kanyang mga flowers kapag ganitong sasapit yung summer. Ayan, ang ganda. First time ko to na magkaroon ng kalanchoe plant dito sa Pilipinas. Kasi yung mga house plant ko lang dito, yung mga yung bougainvillea, anytime naman may mga flowers yun eh. Oo. Tsaka yung isang another plant ko later ano ko rin. And then nakakatuwa lang guys yung kanyang flowers. Ayan Ayan, kapag wala akong ginagawa guys, talagang nakatitig lang ako sa kanyang mga flowers. Gandang-ganda ako sa kanya. Kasi kung tititigan mo siya, 'di ba? Parang nakaka-amaze. Kasi red siya, tapos biglang mag-o-orange kapag medyo maliwanag, pag clear yung paligid. Ayan, 'di ba sobrang ganda? Ayan, sobrang ganda ng aking kalanchoe plant. Ayan guys, sa mga mahilig sa mga succulent plant, isa ito na pwede ninyong alagaan kasi hindi ito nangangailangan ng sobrang care, yung parati kong sinasabi. Hindi nangangailangan ng sobrang care. Kasi ang succulent plant, hayaan mo lang dyan sa place na indirect sunlight. Yun lang ang gagawin mo. Within 2 to 3 weeks or within 1 month, 2 times mo siyang didiligan. Pero before mo siyang diligan, kailangang iput mo yung finger mo dun sa soil. Kung siya ay wet na o kung siya ay dry na or wet pa, saka ka lang magdi-decide. Ikaw ang magdi-decide kung pwede na siyang diligan. Ayan, kasi ang ayaw niya kasi ng ng basang-basa yung kanyang lupa. Yung tama lang. Kaya dapat yung ginagamit nating soil, yung ginamit kong soil guys, dito sa succulent plant ay mix siya. Mix ng medyo may kaunti siyang sand.
At yung soil na well-drained soil. Ayan, para hindi siya nag-aano yung kanyang lupa, hindi laging basa. Kapag diniligan mo, ayan, within a week matutuyo na agad siya, madadry na kaagad yung pagdidilig, hindi ano yung water sa kanyang lupa. So, kailangan mag-ingat din po tayo sa pagdidilig ng ating mga halaman.